So ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang tinatawag na top pruning ng ampalaya. Kapag magsanga na siya, so magtira lang ako ng 4 or 3. Dapat yung maganda maka-farming, magandang sanga. So alam mga ka-farming, magandang araw na naman sa inyo lahat. Sa dito na naman yung ka-agri para magtuturo na naman sa ating kaunting kaalaman kung paano mag-alaga ng gulay mga ka-farming. So nandito pala tayo ngayon sa ating ampalaya. So ito yung bago natin tanim na ampalaya mga ka-farming. So ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang tinatawag na top pruning ng ampalaya. So susubok na naman tayo ng top pruning. So yan, ganito na yung ating ampalaya. So ipakita ko sa inyo kung paano natin ginawa ang pagka-top pruning ng ating ampalaya. So ganito na yung ampalaya natin, gumagapang na sa kanyang balag. So ito pala yung paraan natin mga ka-farming. So natapos na natin siyang napruningan ng pinaka dulo, pinaka-udlot niya mga ka-farming. So sa akin dito mga ka-farming, kapag mag-top pruning ako, magbilang ako ng 7 dahon, saka putulin yung pinaka-dulo. So kapag magsanga dito sa pinaka-ilalim, so tanggalin ko mga ka-farming. So dito banda na sa itaas natin patutubuin yung panibagong sanga. So sa akin dito magtira ako ng 3 or 4. So tingnan nyo. So yan, 4 siya na sanga. Minsan naman ay meron naman ding 3. Ito 3 yung tinira ko. So subukan naman natin ngayon ang pagta-top pruning mga ka-farming. Dahil alam naman natin kapag top pruning, kapag ang unang bunga niyan ay marami kaagad mga ka-farming. So yan. So tingnan nyo, ito ay 4 na sanga. So kapag mayroong tubo dito ng mga panibagong sanga, tanggalin natin mga ka-farming dito banda sa ibaba. So tulad dito, may mga sanga na bagong tumubo. So yan. So i-update ko sa inyo mga ka-farming kung anong mga resulta dito, dahil ngayon lang din ako sumubok ng top pruning. So yan, at mulan sa ating kanina mga ka-farming. So pupunta tayo ngayon sa ating pipino, kaunting pipino mga ka-farming. So yun yung top pruning at nagsimula na ng bunga, pero wala pang balag natin ilalagay, gumapang nasa lupa. So katabi lang ng ating ampalaya. So ito na yung pipino natin mga ka-farming. So tingnan nyo, ang daming mga maliit na bunga, kaso wala pa siyang balag. So may alagyan natin kawayan lang mga ka-farming, dahil maliit lang din ang ating tinanim sa gilid lang ng ating siling panigang. So ito ay prinuningan din natin mga ka-farming. So sa akin din dito mga ka-farming, 7 dahon din, tapos magputulin ko yung pinaka-udlot, pinaka-dulo niya. Tapos nagtira lang ako ng 3 sanga. 3 sanga lang yung binuhay ko. So yan. So bawat sanga niya mayroong 2 bunga. So tingnan nyo, mayroon siyang 5 agad na bunga mga ka-farming. So ito naman yung walang pruning. So meron ako, nagtira din ako ng hindi pruningan. So ito, tingnan nyo. So yan mga ka-farming, ito yung walang pruning at meron na siyang 1 bunga. So mas maganda talaga ang mag-pruning mga ka-farming ng pipino. Ganitong parang mga ka-farming, tiyak siguradong dadami ang bunga ng inyong mga pipino mga ka-farming. At ito naman yung kaunti natin na siling panigang. So yan, so, tanggalin din natin ang mga sanga niya sa gilid. So para madali lang siyang hahaba. Tapos dito na natin siya patutubuin kapag way na, at tanggalin natin yung pinaka unang bulaklak. So yan, kaunti lang din yung ating tanim, dahil wala kasi tayong malaki ditong pagtatamnan ng mga gulay. So yan, ang dami na ng sanga ng ating sili. So tanggalin natin para mabilis lang siya
tutubo para tataas ang ating sili kagad. So yan mga ka-farming, abang-abang na lang mga ka-farming kung ano ang mga resulta. So, kita ko sa inyo kung ano mga resulta ng pagtatap pruning mga ka-farming. So yan, nasa mga 3 linggo na ito mga ka-farming simula ng ating itinanim. So pupunta tayo dun sa ating okra at magtuturo din tayo sa ating kaunting kaalaman kung paano mag-alaga ng okra mga ka-farming. So nandito na tayo sa ating okra mga ka-farming. Ang daming butas ng kanyang dahon dahil hindi tayo nag-spray ng chemicals. So ituturo ko sa inyo ngayon yung paraan natin kung paano magtanim ng okra. So sa akin dito mga ka-farming, isang puno lang talaga para maganda ang resulta ng okra. So tingnan nyo, kahit isang puno siya tapos ang dami niyang sanga. Meron siyang 4 na sanga mga ka-farming. So kapag madaming sanga, siyempre madami din niyang ma-harvest nyo dahil bawat sanga niya pwede siyang mamunga. So tingnan nyo, so 4 kaagad yung harvest natin. So ito yung paraan natin mga ka-farming. Mas maganda talaga isang puno lang ang inyong itatanim para so siya lang talaga yung kuha ng mga taba na ibinigay nyo tulad ng fertilizer at organic. So, kaya maganda yung resulta ng okra. So tingnan nyo, 4 agad yung ma-harvest. So mas maganda din mga ka-farming, medyo distansya mga ka-farming. So tingnan nyo, ang daming mga sanga ng ating okra dahil isang puno lang ang ating itinanim. So yan, at ang daming bunga. Kapag mayroong mga maliliit din na sanga mga ka-farming, tanggalin nyo. Dapat yung malaki lang na sanga ang inyong ititira. So yan, at ang haba na ng ating okra at ang taba pa. So doon tayo sa ating talong. So i-update ko kayo sa ating talong mga ka-farming. Gilid sa ating okra. So ito na yung ating talong mga ka-farming. Tingnan nyo yung bunga. Oh, hanggang doon, tingnan nyo. Sobrang dami, di ba? So kung paano ba para mapadami ang bunga ng ating tanim ng mga talong. Sa akin dito mga ka-farming, hindi na ako nag-spray ng foliar. So ang akin lang talaga follow up lang talaga ako ng mga organic material tapos kaunting fertilizer. Tapos kapag mag-spray din mga ka-farming, bandang hapon na talaga para lahat ng bulaklak sa umaga ma-pollinate na ng mga pollinators para mabuo talaga yung mga bunga. So tingnan nyo, sa isang puno ang daming bunga. So yan, sa isang puno yan, at ang kikinis ng bunga mga ka-farming. So yan, at ang taas na ng ating talong, halos kasing taas na natin. So yan, tingnan nyo yung bunga ng ating talong. So yan. Sa susunod natin na upload mga ka-farming, ituturo ko sa inyo yung paano magbalag ng talong na matibay at hindi talaga matutumba. Ipakita ko din sa inyo yung kaibahan ng top pruning, Y pruning at yung isa pa nating pruning dahil 3 paraan ang ating ginawa ng ating talong. So ito na yung resulta ng ating talong mga farming. So yan, meron dyang pollinators o bubuyog dahil umaga kasi ngayon. So yan. So yun mga ka-farming, hanggang dito na lang ating vlog. Sana meron kayong kaunting natutunan kung paano mag-alaga ng mga gulay. So kung meron kayong mga katanungan dyan, pwede kayong magtanong, mag-comment dyan mga ka-farming. At huwag niyong kalimutan mag-support sa ating channel, paki-like naman dyan mga ka-farming, at paki-follow sa ating Facebook page at paki-subscribe sa ating YouTube channel. So kita-kits na lang mga ka-farming sa susunod natin na video. So, thank you for watching. Bye bye.